Leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Libay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Libay. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suanusug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada. Magandang gabi po sa lahat ng Banateros na nanonood worldwide. At syempre, bago tayo magsimula, mga kababayan, huwag po natin kakalimutan na mag-subscribe sa mga social media accounts ng SMNI, www.facebook.com/BanaterosOfficial, at syempre, kapartner mo sa balita at serbisyo. Isama na rin natin youtube.com/DZAR 1026 News, at syempre, rumble.com SMNI News, at of course, sa SMNInews.com, and then sa mga YouTube platforms ng Banateros, Master Judea, Coach Oli, Boss Dada, Banatbay, and Jay Guevara. Magandang gabi, mga partners, at sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Isa na namang balitaktakan ng ating pag-uusapan ngayong gabi na ito. Kumusta kayo? Partner! Kumusta dyan sa Japan? Nawala si Boss Dada. Ayun, ganun pa rin mga bossing, marami pa rin mga Hapon. Marami pa rin Hapon, no? Balita ko, mga Hapon daw nakatira dyan Oo, marami pa rin mga Hapon. Coach Oli, kumusta ka? Ewan ko, napakarami nila dito. Ayun, Coach Oli, kumusta ang traffic? Grabe ang traffic, talagang nakakainit ng ulo. Pero okay naman kasi meron akong aabangang... Meron bagong lalabas ngayon sa Netflix na i-promote ko lang teleserye, no? Uy. Yung ano yan? Manila Film Fest, lalabas sa Pasko. Okay? Ano to? Yung produce ni Franz Castro. Ano ba ang title doon? Hindi ko pa alam yung title. Pinutukan ka. Ha? Pinutukan ka. Oo. Castro Pinutukan. Castro Pinutukan. Sa loob yan, sa labas? Sa labas. Sa BGC totoo yan. Kasi ang kwento niyan, galing, no? Bumaba yung pulis, hinabol yung nakamotor. Ba, may Superman ata itong mga pulis natin ngayon. Hinabol yung nakamotor, tapos na nag-react.
Si Franz Castro. Si Franz Castro. Ang matindi, mga bossing, natulog muna siya bago siya nagsumbong. Oo. Tapos pwede naman. Isipin mo, Sige, go ahead. Isipin mo, pina-impeach mo presidente, ni hindi mo man lang mahingi yung CCTV. Diba? Ay, Vice President. Diba? Meron ka namang kakayanan palabas yung CCTV niyan. Yung lugar na yan, BGC pa, walang CCTV. Don't tell us na hindi mo kaya yun kasi kinakaya mo nga ang Vice President eh. Yes. Diba? May lakas loob kang i-impeach ang Vice President eh. O kaya yung sasakyan mo, walang CCTV? Ay walang ano? Hindi na yon, Coach Oli. Ang nakakadiri dito, tagagawa ka ng batas pero hindi mo alam kung ano yung proseso. Pag may nakita kang irregularity, lalo na kung police matter, anong gagawin mo? Saan ka magsusumbong? Sa Kongreso? Sa Kongreso. Yan na yan. Ano, saan ka magsusumbong? Sa nanay mo? Sa tatay mo? Hindi. Siyempre, pag may nakita ka, police matter, magsusumbong ka sa police. Iba na ngayon. Kay Paduano. Iba na ngayon. Sa Quadcom na nagsusumbong. Oo. Ayun na nga. Ewan ko bakit. Ewan ko kung nagpapawa lang itong mga tolonggis na ito. Pero ito nakakatawa. Hindi natin alam kung maniniwala. Sa sinungaling na si Castro o sa sinungaling na si Jean Fajardo. Wala tayong magagawa eh. Para sinungaling, sino ba piliin natin doon? Pwede bang none of the above? None of the above na lang kasi wala tayong pwede paniwalaan dito eh. But pero anyway, matindi siya mga partner matindi partner kasi si Jean Fajardo consistent. Sa pagsisinungaling. Lahat dininay. Wala tinanggap, no? Baka pati asawa niya i-deny niya, no? Pero ewan ko kung ba't ganun. Alam mo, Boss D, yung kagandahan diyan, general na siya. Uy, siyempre. Di ba? Siyempre, kailangan general problem ka na. Pagka kailangan pala magsisinungaling ka lang para maging general ka, no? Pero ako papaniwalaan ko dyan, yung CCTV. Kailangan naman forensic evidence tayo, wag lang yung sabi niya. Kasi kahapon, ang pagkakasabi ni Franz Castro, kailangan ipapatawag na naman. So series na naman to, meron na namang iimbestigahan na pulis, bida na naman siya, siyempre siya na naman ang sentro dyan eh. At alam mo masakit dyan, konektado sa Duterte. Siyempre. Kinunik niya lahat ng bagay, kaya mag-iingat, baka atakihin sa puso yan, kasalanan ni Sara. Oo, kasi itong mga pag-uugali ng pulis na ito, naman na ito kay Duterte. Hanggang ngayon, dala pa rin nila. Yung sasabihin niya ni Franz Castro. Oo. Diba? Pero, iwan natin. Pag-usapan natin, habang iniintay natin ng ating guest na isang doktor. Ito, malala na naman ngayon, mga partners, itong PhilHealth, parang gusto nilang sabihin na huwag nang magkasakit ang mga Pilipino dahil wala nang pondo ang PhilHealth. Wala nang makukuha ngayon na, kumbaga, pag nagkasakit ka, dudukutin mo yan sa sarili mong bulsa kasi yung inaasahan mong PhilHealth, wala palang pondo. Naku po, papaano na? Yung mga yung mga naghulog na inaasahan ng PhilHealth tapos biglang nawalan ng trabaho, nagkasakit, papaano na? Hintayin mo na lang na mamatay ka? Kasi wala naman, Master Jodea. Binigyan nga nila ng leksyon yung PhilHealth. Kayo naman. Binigyan daw nila ng leksyon yung PhilHealth. Sabi ko nga, bibigyan mo ng leksyon yung PhilHealth. Pero ang apektado naman, yung mga pro ng PhilHealth, nandiyo na yan. Hindi talaga natin alam. Anong klase mga utak meron itong mga natin. Pero may solusyon yan nasa gobyerno. Coach Oli. Pagka nagkasakit ka, sabi mo nga ang apektado, sabi rin ni Boss Dada, yung tayo, mamamayan. Di, antayin na lang natin. Total, lahat naman ng pondo, mapupunta sa AKAP. So, antayin na lang natin yung ayuda. Pag nagkasakit ka, ayuda. Pag may nasalanta, antay tayo ayuda. Diba? Pag nawalan kang trabaho, ayun ang problema. Coach Oli, ang problema natin, yung nabibigyan lang ng ayuda, nabibigyan ng mga ganyang AKAP, AX, kung ano-ano, yung mga tamad sa Pilipinas. Yun? Tayong mga masisipag magbayad ng buwis, masisipag magsipasok sa ating mga trabaho, natatraffic tayo araw-araw, mga pumipilang mga manggagawa na 6 na oras na bumubuno ng traffic, tapos uuwi nila sa pamilya nila, kakarampot, hindi naman sila saklaw ng na yan. Ang bibigyan lang naman dyan yung mga
alam mo na, yung mga gusto nilang bumoto sa kanila na ilan ng anak, manginginom, magsusugal. Oh, 'di ba? May mga bali-balita nga, 'di ba, sa Facebook minsan. Para ginagawang biro-biro, pero totoo po talaga na nangyayari 'yon. Yung pagka nakuha, yung sa tupad, nakuha yung sa akap, pinambibili ng Red Horse, yung iba pinantotong eats, yung iba pinambibili ng droga. Totoo yun. Nangyayari talaga yun sa totoong buhay. Kaya nga, ito ang nakakalungkot. Yung nagpapakahirap sa pagbabayad ng buwis, yung mga nagtatrabaho na otomatiko, na kinakaltasan ng PhilHealth, kinsenas katapusan, wala naman napapakinabangan dyan. Tapos ngayon lalo pa, na walang pondo, paano na yan kung magkasakit? Diba? Wala na tayong mapupuntahan nito. Parang gusto talaga nilang gurgurin ata lahat ng mga Pilipino Parang ikaw na. Tingin ko dito. Master Judea. Hindi, para naman kayong bago ng bago Siyempre, inalis nila Pogo. Pinalitan nila ng mobile sugal. Kailangan nilang bigyan ng pansugal yung mga parokyano nila. So parang ganoon din. Yung perang ibibigay nila sa tao, ipansusugal ng tao, kukunin din ng sugal na sila din ang may-ari, mababawi. Kaya talaga. Yan ang tinatawag na work smart. Yan, not hard. Yan, tama yan. Kaya lang kagaguhan itong pinagagawa nila ito ba yung katulad ng scatter na tinatawag, Boss D? Yung kinaloloko ng ating mga kababayan, may kapitbahay. Yung nagtrabaho nga sa akin sa bahay ko, mga partners, Cocholi, Boss Dada, nalulong sa scatter, pati radyo nila, ibinibenta. Radyo, speaker, tsaka kung ano man na po pwede mapagkakitaan, ibinibenta para may pang-load. Makapaglaro lang ng scatter na yan. Parang grabe, Pero matanong ko kayo mga partners. Ano sa tingin nyo masalot? Kasi yan ang pumasok sa bayan natin ngayon Droga o yung sugal? Ang salot, yung mga politiko, ang salot. Parehas yun nasa isip. Yung mga politiko, salot. Ang salot si Franz Castro. Yun ang salot. Yan ang mga salot. Kasi kung mariregulate ang mga sugar kasi yan ang partner, yung mariregulate ang droga, mahihigpitan ng pagbabawal sa droga, i-regulate ang sugal, hindi malululong yung ating mga kababayan. Sino ba nagre-regulate dapat yan? Gobyerno, mga kongresista, iba't ibang sangay ng gobyerno. So sila salot. Pero alam nyo, mas masakit yung Alin? Mas mahirap to kaysa yung sa Pogo. Kasi yung online, mas mabilis mauubos ang pera mo dyan. Correct. Kahit nasa banyo ka, kahit tulog yung asawa mo, nandiyan ka lang, nagsusugal ka, kahit, delikado yan, kahit yung mga bata pwede makapagsugal. Mas delikado yan. Kung siguro, kung kaya nilang gawing online yung pagkukuk, gagawin na nila. Pwede mas delikado yung gumaganon ka online, Pwede. Pwede. Online pulburon. Coach Oli, yung Pogo naman kasi, sa totoo lang, ang nalululong naman dyan sa sugal na yan, yung mga, hindi naman Pilipino Ayan. Ang mga Chinese naman sa China yung nagsusugal sa Pogo, hindi naman tayo mga Pilipino Kaya nga nung kinansila nila yan, pinalitan nila ng nitong mga scatter na to, pati bata pwede maglaro. Delikado. Mo, halagang 2 piso, pwede ka nang tumaya. Yes. Kaya talagang wala talagang palubog ang bansang Pilipinas, Diyos mio. Lahat na lang ng bisyo. Hindi na sila nagsiservisyo, puro na sila bisyo. Kaya ito, mga partner, diyan sa mga sugal-sugal, online gambling na yan, sa una, patatamahin ka dyan. Patatamahin ka ng 200, 1,000, 5,000, hanggang sa mawili ka na. Hindi mo na mamalayan na mas marami na pala yung natatalo sa iyo kaysa doon sa napanalunan mo. Ganon yan. Ganon maka-addict ang mga sugal na yan Kaya pag-iingat po yung mga magulang dyan. Bantayan nyo yung mga anak ninyo na may mga cellphone. Kasi napakarami, Lalo na ngayong December. Kasi kailangan kumota ng mga yan Kailangan kumota kasi end of the year. Lalo na ngayon, labasan ng pera. Magbibigay yung mga ninong, magbibigay yung mga ninang. Pakiantabayan po ang inyong mga anak. At yung mga asawa na mga sugarol, may mga sugarol na asawa, tabayanan nyo. Baka yung pambili ng gatas ng anak nyo, panloload yan para ipangsugal. Bantayan ninyo. Delikado talaga yan. Kasi kahit ako, pati yung kasambahay namin, sinasabihan namin. Kasi yan. Simula bata,
simula kahit na anong trabaho, simula sa pinakamataas hanggang sa mababa, pwede maging biktima niya, napakadelikado. And nakikita ko yan eh. Alam mo, Coach Oli, ang isa pang delikado dito, pinopromote ito ng mga sikat na artista, pinopromote ng mga sikat na vlogger. Yun yung talagang pinaka nakakainis dito. Kasi supposedly, bilang mga influencers at bilang mga public figures, dapat nagsisilbi silang mga mabuting ehemplo sa mga Pilipino. Pero hindi eh. Pera-pera na talaga ngayon sa Pilipinas. Kahit sa ikasisira ng bayan, okay lang basta may kitain sila, mga partner. Dapat maliwanagan ito ha. Yang sugal, panloloko yan kahit saan nyo tingnan. Meron na ba kayo nakita na yumaman sa sugal? Baot! Tama yung sinasabi ni ni meron, Master. si Charlie Atong Ang. Ayun mga. Hindi ako nagsabi niyan. Hindi, pero, di ba? Yung mga nagsusugal mismo, hindi yung mga... mga tawag dito, mga yung promoter. Okay. Oo, yung... Kasi talo-talo ka. Kasi gagawa ba sila ng sugal na malulugi sila? Natural hindi. Kaya nga sugal eh. Oo, diba? Susugal ka eh. Niloloko. Ay, sos, niloloko kayo niyan, delikado. Buti lang mga partner tayo, no? Hindi natin natutunan yung mga sugal-sugal na yan eh. Kasi, nako po, kung natutunan natin yan, baka tayo ngayon nag-i-scatter na rin. Kaso, wala eh. Wala naman tayong mapapala dyan. Doon tayo sa mga mapapakinabangan natin, yung hindi tayo magwawaldas, di ba? Kasi mahirap eh. Ang hirap-hirap na nga ng buhay natin ngayon, tapos sasayangin mo pa yung pera mo dyan sa walang kwentang mga sugal-sugal na yan, parang ikaw na mismo, pinapahirapan mo sarili mo, pinapahirapan mo pamilya mo, pinapatay mo sarili mo kasi nagtatrabaho ka lang para ipamigay sa kanila. Di ba? Speaking of sugal, partner, alam nyo naman, galing tayo sa Las Vegas nung nakaraang buwan. Alam nyo ba na may nakausap akong isang empleyado dyan sa isang pinakamalaking casino dyan sa Las Vegas. Ano sabi? At gulat na gulat daw siya. Kasi may mga nakikita daw siya ng mga taga-gobyerno. Hindi ko na sasabihin kung saang kung sino at saka kung clue. Anong sa ngayon basta 24 lang sila. 24 lang sila. Naku, matindi. So grabe daw kung tumaya kung tumaya sa sa casino. Talagang nag-uubos daw ng $2 milyong. Ay, matindi. Starts with the letter M? Ay, hindi ko alam kung anong letter Saan kaya nang gagaling yung pinasusugal niya dyan, Ayun nga yung sinasabi ng subscriber natin na nagtatrabaho doon sa isang casino na pera ng taong bayan yung ginagamit niya. Sakit, no? Dapat inis na inis daw siya kasi nga nakikita nga niya na walang niya, dapat hindi nga daw sila nagsusugal sa Pilipinas dahil bawal. Pupunta naman daw sila sa ibang bansa. Doon daw sila nagsusugal, walang due talaga. Dapat, Bosti, sa susunod, sinabihan mo, dapat magpa-picture siya doon sa tao na yon, tapos i-post niya sa social media. Hindi, bawal. Bawal sa empleyado yun. Bawal sa empleyado. Bawal sa empleyado. Kasi, okay. Kahit artista, hindi pwede magpa-picture-picture yun. Hindi, bawal talaga yun. Sayang, kung pwede lang, Pa-picture po. Huwag ka magalala, sasabihin ko sa'yo kung sino. Sabihin mo na dito, para lahat malaman na natin. Easy. Mamaya. Mag-ano na lang sila, online. Total, may online na, hindi pa sila mabubuko. Hindi kasi Coach Oli, iba din kasi sa casino meron diyan mga lugar, yung mga high roller iba yung iba yung lugar na sinusugalan niyan Doon sa mga normal na mga nanunugal lang Pero ikaw kasi bilang isang mayabang din, pag nandoon ka sa lugar na yung feeling mo class na class ka kasi ang mga kasama mo doon, mga may-ari ng Samsung, may-ari ng ganito, ng ganyan. Tsaka yun, minsan kasi talaga sa kanila yan, yung meron silang tinatalo na tao, halimbawa may parang silang may kalaban na tao, yung tinatalo nila yun, competitive sila, minsan daw masaya ang kanilang puso kapag ganyan. Pero delikado talaga sugal. Pa yan, no? Delikadong sugal. Kasi sa sugal, di ba, pag nanalo ka sa casino, Coach Oli, yung casino ayaw kang pauwiin yan, bibigyan ka pa ng free stay. Yes. Kasi hindi sila pumapayag ang casino na uuwi ka ng panalo. Meron nga, ito nga, para sa kalaman ng lahat, meron nga na mga magagaling na manunugal, yung alam na nila yung diskarte, yung technique para mananalo, binaban po yan sa mga casino. Kung hindi nyo alam, di ba? Merong magagaling na kaya nilang lukuhin, pati yung machine,
napapasunod nila, mananalo sila na mananalo hanggang sa mauubos niya yung laman ng machine na yun at ibaban yun ngayon ng casino. Hindi na siya papapasukin. Kasi alam niya yung technique eh. Kung paano tatalunin yung casino. Baka mamaya, yariin pa yan. Oo. Kung alam nilang magaling ka. Oo. At, pero mga partners, no, mukhang nawala yung ating, nainip ata yung ating guest na si Dr. Digrano, no? But anyway, kasi may ano siya, may Christmas party daw sila ngayon, siguro nagpe-prepare. Pero marami pa namang pagkakataon. At sana lang, no, yung sinasabi mong nagsusugal dyan sa ibang bansa, Boss D, hindi galing sa PhilHealth yung pera na ipanasusugal niya. Kasi kawawa po talaga eh. Kawawa po talaga ang mamaya Pilipino. At kawawa din dito, Boss D, Coach Oli, no, yung mga private hospitals na may mga nakabinbin pa na collectibles diyan sa PhilHealth. Paano nila makukubra yun? Paano nila mababawi kung walang budget? Yun ang problema. Okay lang daw. Baka naman sinasabi nila okay lang na walang budget kasi meron naman daw kontribusyon yung mga tao. Kasi hindi naman humihinto ang kontribusyon ng mga empleyado Kasi ano yan contribution yan mga bossing. Yes. So pwedeng ganun. O kaya siguro kinukuhanan nila ng pera kasi ito nakakainis dyan. Matapos nilang sairin yung pera ng PhilHealth, ngayon naman hindi nila binigyan ng budget. So nakakatakot ito kasi ito na nga lang inaasahan natin. Mantakin mo, bulok na nga yung bulok na yung ating healthcare system. Ginaganito pa nila yung PhilHealth, ito na nga lang inaasahan natin. Yes. Alam din naman natin mga bossing na yung kay Senator Bongo na Malasakit Center, partner niya ito PhilHealth na ito So imaginein mo pati yung Malasakit Center ni Senator Bongo wala na. Mapipilay din yan. So talagang ewan natin kung anong klaseng utak meron itong mga palibhasa. Kaya nila magpagamot sa mamahaling ospital na sagot ng taong bayan yung kanilang mga ospital kapag sila nagkakasakit. Pero tayo, pag nagkasakit tayo sa kasamaang palad, hindi natin alam kung anong mangyayari. Buti sana pa utangin tayo ni Coach Oli pang bayad sa ospital. Pero pwede pa yan, may paraan pa yan, Boss Dada, Master Judea. Sa tingin ko, kung kunwari, magpalabas sila ng yung may card dyan di ba? Yung PhilHealth. O ilagay mo doon, tingog. Susuportahan yan. Ilagay mo yung mga... kasi pag dumadaan doon... Tingog ko kaya MR. Oo. Pwedeng ganon. Baka pa yan, baka mabigyan niya ng then, laging merong ibibigay, kunwari sa ospital, may gamot, o andun siya, kailangan na may press con. Dahil kay ganito, ganyan, na meron tayong... May health card. Na makakadiskwento tayo ng 50% sa mga bayarin natin sa ospital. I-present nyo lang ang T at ang MR. 50% off. MR PhilHealth card. Yun. Tanggalin natin yung PhilHealth, MR card na. Di ba? MR card. Dati PhilHealth card, ngayon MR card or Tingog card. Kasi sila na collaboration sila ng PhilHealth Nag-collaboration sila. Kaya lang ito mga partners, ito pa nakakainis dito. Kasi yung sobra sa di ba, nung nakaraang taon may 90 billion na itinransfer nila kung saan-saan. Tapos ngayon, nung napansin yon, hindi na tinuloy. Pero yung natirang budget doon sa 90 billion, isinuli nila sa Bureau of Treasury. So ngayon, sa aking pagkakalam, yung pera na yon ay idadagdag yon sa next budget, budget next year. So sa kanila pa rin mapupunta. Kung baga nilalaro na nila yung pera, so napansin ng taong bayan, hinto natin, ibalik natin, pero next year, sa atin din naman babalik yan pupunta. Ganun ang ginagawa nila. Pinagloloko nila ang taong bayan, lalo-lalo na itong mga empleyado na naguhulog buwan-buwan. Kinsenas katapusan pa nga yung iba dyan sa PhilHealth Ang yumayaman lang dito sila talaga. Sama nga daw sila magiging milyonaryo. Depende kasi yan sa pakinabang. Nabanggit nga ni Boss Dada na ito pala tie up ni Senator Bongo dahil sa kanyang Malasakit Center. So, tanggalan mo na yan. Kay Senator Bongo pala yan Pero kung siguro ang tie up dyan si MR, ay yan,
sisigaw na naman yan sila, yung mga taga-sigaw dyan sa Kongreso. Yun nga ginawa nila eh. Imbis na ibibigay kay Senator Bongo, makikipag-collaborate na lang doon sa Tingog Party List. Ay, naku. Ganun ang nangyari. Di ba may memorandum agreement? Na ipinalabas. Yung ganun nga eh. Oy, pero Sige, pero sige, partner, sige. hindi lang yan sige. Hindi lang yan ng partner, hindi lang yan ng natin. Yung PhilHealth binawasan ng 74.4 billion, yung DepEd binawasan ng 12 billion, CHED binawasan ng 30 billion, Free College binawasan ng 3 billion, DSWD binawasan ng 96 billion at ang AKA plus 26 billion. Saan ka naman, hindi ba? Yung mga importante, mga partners, yung mga importante na dapat talagang pinagpupukusan, pinagbibigyan ng pansin, binawasan nila. Tapos yung mga akap-akap na yan, yung unang dinagdagan nila, nangangamoy election na talaga. Parang alam ko na kung saan mapupunta itong mga pera na ito na pupunta dyan sa akap-akap na yan. Dudurugin talaga Pilipinas na ito, mga partner. Durug talaga Pilipinas, mga bossing. Alam mo, meron pang isang importante, yung sinasabi ni Kong Arnie Tevez na unconstitutional na dapat daw sa budget ng Pilipinas, dapat ang pinakamataas na budget allocation sa education. Pero ngayong taon na to, ang pinakamataas na budget allocation, katulad nung 2024, yung para sa 2025, DPWH. Kasi maraming nasa daw yun nasa batas yun nasa batas daw yun na dapat ang nasa rules daw yun na dapat sa education yung pinakamataas. Pero 2 consecutive years na mas mataas ang DPWH. Alam naman natin, grabe corruption dyan. Correct. Yung mga diyan kakikita pagka mga substandard, sisimulan lang yung proyekto, sisimulan yung proyekto, tapos sa kalagitnaan, ihinto na. Kasi ubos na yung pera. Ang daming kontraktor Ang daming kontraktor na kongresista. Kaya ganyan Sa Bicol ba, kaya partner? nilalagay lahat dyan. Ayun nga. Katulad lang na kwento ko kay Boss di kagabi. Ako, pag umuwi kami ng Bicol, nagdadrive ako. Nagdadrive ako pauwi ng Bicol. Kasi noong panahon ni Pangulong Duterte, marami na mga kalsada na ginagawa dyan. May mga shortcuts, Ngayon, subukan mo, umuwi ng Bicol. Talagang kung hindi ka mapaplatan, masisiraan ka ng shock absorber kasi ang titindi ng lubak. Ang lubak ang lalalim. Hindi mo pa naman mapapansin yung lubak kasi kakulay ng simento. Kakulay ng asfalto. Kaya pagka magugulat ka na lang, kakablog ka na. Kasi nga, kahit mismong doon sa maintenance, yung maintenance parang hindi nami-maintain yung kalsada. Promise yan. Subukan nyo. At makaka-relate dyan yung mga dumadaan dyan sa Laguna, sa Quezon, Camarines Sur, Camarines Norte. Ayan, pero nami-maintain. Tingnan nyo yung mga bahay nila. Nami-maintain. Tsaka dumadami yan. Oo, pati pintura niyan. Pagka may konti-konti, may dumi na. Palitan na ng pintura yan. Tapos yung kotse, medyo, 2024 na yan 2025 na yun. Palitan na natin yan ng 2025. Sarap buhay nila, sarap, oo. Kaya nga, paglaki ko, gusto ko maging na lang, politiko Lalaki mo ba tayo? Ito na ata yun Oo. Kaya ka siguro naka-vlog. Dahil vlogger ka Yo! Last na yan. Pero mga bossing, aside from that, meron pa isang issue. Napanood nyo naman yung kumakalat ngayon na video. Alin doon? Marami. Yung parang nagmamalaki itong ginawa, binidyohan pa yung pag-video call nila kay General Browner. Ay, wow! Na pinagmamalaki nila yung parang pinangangalandakan nila doon na ina-approve na namin, ira-ratify na mamaya yung 150 to 350 na dagdag sa allowance ng mga militar. Na kung binibidyo pa nila na parang kung makaasta sila, kala mo pera nila yung ipinamimigay nila Tsaka ito naman, ito namang iba, susyunga-syunga. Dinagdagan sila ng 300, 350. Binawasan naman yung kanilang pondo. Doon din ginawa. Binawas din Binawasan yung modernization program nila Alam, ginigisa kayo sa... Ginagawa kayong tanga, kayong AFP. Ginagawa kayong... Para kayong sinasakay sa Chubibo nitong mga nasa gobyerno. Diyos ko po, pinapaikot-ikot kayo. Pero tuwa-tuwa pa yung iba, Natutuwa pa yung iba doon sa 350.
Alam niyo mga partners yan ang nakakaasar eh. Ginagawa tayong tanga. Kahit dyan sa Quadcom, dyan sa AFP, pare-parehas yan. Iniikot-ikot lang nila yung pera, iniikot-ikot nila yung discussion. Pero alam mo, kaya asar na asar ang taong bayan ngayon kasi ginagawang tanga na talaga. Sagaran na yung lahat binibili, Coach Oli. Grabe. Gamit ang pera natin. Yan. So, di ba, alam naman nila na kailangan nilang bilhin yung loyalty ng mga militar dahil marami mga militar ang nagsasalita na nagpapalabas ng kanilang saloobin patungkol sa mga ginagawa kanila VP Sara. Tatandaan ninyo. Tapos ngayon, biglang lumabas yung biglang nag-meeting-meeting. Kala mo, presidente ng Pilipinas si Martin Romualdez. May picture pa sila. Na sinasabi nyo nga, ipinangangako niya yung 350 pesos na additional na alam mo yun na allowance nila, walang hiya naman talaga. Sabi ko nga, na to hindi lang boto binibili nila, pati loyalty ng mga militar at saka mga pulis. Talagang sa nakikita ko pagkatao, it seems to me, pero akala niya lang nabibili niya. Pero sa dulo yan, pag talagang nagkapit-pitan na yung mga yan, ilalagdag at talagang kailangan ng gumalaw. Ako yung naniniwala. Pati yung mga tao, pati yung mga ibang politiko umuoo lang dyan, tahimik lang yan. Pero pag panahon na, tingnan mo. Kasi hindi pagbilihan ang iyong talagang alas, hindi yan organic. Hindi yan, parang para ka manliligaw sa isang babae, binibili mo lang yan. Pero pagka ang iniisip niyan, ibang lalaki. Parang ganun diba? Pagtulog niyan, iba pinapaniginipan niyan. Diba? Same thing with pag nagkapit-pitan, sa iba sasama yan. Delikado ka dyan. Sana totoo yan. Sana totoo yan, Coach Oli. Kasi sa totoo lang, medyo nawawala na ng pag-asa ang sambayan ng Pilipino. Kasi ang inaasahan nila na magtatanggol sa kanila, etong mga militar. Nanawagan sila sa mga militar, tapos at the same time, nakikita nila yung gobyerno, ginagamit yung pera ng taong bayan, parang binibili yung militar. Kaya talagang nakakawalang gana. Pero wag tayo malay natin kasi magpapasko. Baka ma-overdose. Baka ma-overdose, wala na tayong kailangan gawin. Kasi syempre, di ba? Pasko, kailangan dyan, happy-happy, hayahayang buhay, bad shot, di ba? Bad shot tayo. But anyway, ito talaga, patong-patong ng problema talaga ang meron. Kung ikaw mahina-hina loob mo dito sa Pilipinas, mawawala ka sa katinuan. Kasi katulad nito, puro problema talaga. Pinakikilos na ng Bureau of Internal Revenue ang lahat ng mga opisyal ng ahensya para sa kampanya kontra sa paggamit ng mga peking PWD application cards. Maituturing daw na tax evasion scheme ang nasabing gawain kung saan nagdulot ito ng 88 bilyong pisong pagkalugi sa gobyerno. Narito ang balita ni Creslyn Catarong. Tututukan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagsasagawa ng nationwide crackdown laban sa pagbebenta at paggamit ng peking Person with Disability o PWD identification cards. Ayon kay Commissioner Romeo Lumagi Jr., ipinag-utos na niya sa mga opisyal ng BIR na makipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang paggamit ng mga peking PWD ID. Nalaman natin na laganap ang paggamit o pagbebenta ng mga PWIDs na wala naman talagang kapansanan. Kaya naman inutos natin na mas maging stricto tayo dito at tutukan ang kalakaran dito para masigurado natin na yung mga lehitimong mga PWDs lang talaga ang nakakapag-avail ng diskwento na to. Sa Lumagi, humigit kumulang 88 bilyong piso ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa mga gumagamit ng peking PWD IDs noong taong 2023 pa lamang. Bukod dito, malaki rin daw ang epekto nito sa mga negosyante dahil nawawalan din sila ng kita rito. Sa ilalim ng Republic Act No. 10754, o ang Act Expanding Benefits and Privileges for Persons with Disability, ang mga PWD ay exempted sa value-added tax o VAT at may karapatan sa minimum na 20% diskwento sa mga serbisyo sa mga hotel, restaurant at recreation center. So, ibig sabihin yan, imbis na nagagamit yan sa mga
proyekto ng ating gobyerno at ang talagang nakikinabang ay yung mga PWDs, ay itong mga manloloko ang nakikinabang dito sa 20% na to. At again, nawawalan ang mga negosyante at ang gobyerno ng pondo para sa infrastructure projects natin. Kaugnay dito, tiniyak ng pamunuan ng BIR na may criminal liability ang mga nagbebenta at gumagamit ng peking PWD IDs. Kapag nahuli, ay pwedeng makasuhan ng mga ito ng kasong kriminal, pagmumultahin at maaaring makulong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceling Tatarong, SMNI News. So, ayun na nga mga kapatid, no? Another problem of the Philippines. Ako, ito ito po ang resulta ng mahinang pamumuno. Ayop na Pilipinas to, no? Nakabisit pati yung mga ng mga PWD pinepeke pa, no? Visit. Pinepeke na nga pati edukasyon ng mga nasa gobyerno, pati ba naman itong PWD, walang hiya. Pinepeke talaga. Satanas na lang gagawa niyan. Ito, Boss Dino, partner, Coach Oli, no? Ito ay resulta ng mahinang pamumuno. Kasi ako naniniwala ako na may kasabwat ito na nasa gobyerno. Kasi hindi yan maglalakas ng loob na gumawa ng ganyan kung walang kasapakat yan. Kasi yung mga tulong sa PWD, ay yung batas na yan, ay galing sa gobyerno. So baka nakikita nitong mga kawatan na kayo nga dyan sa taas kawat kayo ng kawat, ang lagay kayo lang. Siyempre, kami din dito sa baba, mangangawat din kami. Lugi na naman kami niyan. Kayo, pagkatapos ng termino ninyo, kayo mayayaman, kami pala hindi. Kaya, kumbaga sa magama, like father, like son, no? Kung ano nakikita doon sa taas, yun din ang gagawin sa baba, Kasi, sabi nga nila, ang nakikita ang ginagawa ng matanda sa tingin ng bata ay tama. Kung anong ginagawa ng nasa taas, ng mga leader natin sa taas, sa tingin nila, kahit alam nilang mali, doon sa baba, gagawin din nila kasi ginagawa nga ng nasa taas. Sabay-sabay na tayo. Ang lagay, kayo lang ang makikinabang dito. Totoo yan, partners. Ako naniniwala dyan kasi meron akong kakilala, may ganyan may PWD card pero lakas-lakas Hindi ko na lang sasabihin kung sino siya, baka kilala nyo. Pero anyway. Si Jay Ibarra ba yan? Si Jay Ibarra. Ako, Jay Ikaw talaga, Jay Hindi. Malabo yun. Hindi. Wala siyang PWD card kasi nagbumotor, no? Pero sabi ko nga, bad yan, balik mo yan. Kaya lang, anyway, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Pero kasi maraming privileges yan. May discount yan sa restaurant. Sa gamot. At sa parking. Lahat. Libre ka sa parking, sa gamot. Tapos, yan? Pwede ka pa makapag-park dun sa mga designated na minsan puno-puno yung parking, di ba? Yung may harang yun. Ikaw, social ka dyan. Malapit ka agad dun sa mall. Kung medyo tamad-tamad ka, ayaw mo talaga naglalakad sa entrance mismo. Maraming pakinabang yan. Pati sa pila. Usually ngayon, magpapasko. Naku, kumuha na kayo ng PWD card. Kasi pila una ka sa pila lagi dyan. Ano ba yung kumuha na kayo? Sabi mo, Coach Oli, kumuha na kayo. May bumili na kayo. Alam nyo mga partner, ako kasi malapit sa puso ko yung PWD card niya. Kasi ang anak ko PWD. Yes. Yung aking anak, meron yan hip disorder. So, talagang malaki ang pakinabang ng PWD na yan. Lalo na, katulad ng sinasabi mo, Coach Oli, sa parking. Minsan yung parking na nga ng PWD, pinaparkingan ng hindi naman mga PWD. Correct. Nung nakita ko nga nung nakaraan, naghahanap ako ng parkingan dyan sa may bandang Makati. Yung nakapark dun sa PWD, naglalampungan pa. Yung nakasakay dun sa sasakyan na nakapark dun sa PWD, inis na inis ako. Ang hirap. Ngayon, aside from that, mga bossing, napakalaki ng benepisyo. Ang pinakamasaklap nito, baka yung mga lihitimo na mga PWDs, higpitan pa. Ibig ko sabihin, nagpipresenta ka na ng ID, ang dami-dami pang hahanapin. Yes. Alam mo yun, dahil nga dito sa mga nangyayari na to, at ang nakakapagtaka, walang umiimik. Kung kay PRRD nangyari to, itong mga ganito, nagwawala na yun mga bossing. Correct. Ngayon nga, katulad ng sinabi ko, kawawa naman si Jay na damay medyo mongoloid lang yun si Jay, pero hindi yun ang loloko. Walang PWD yun. Pero ikaw naman, Boss Dada, pabira, kakita mo naman, busy sila dun sa Quadcom kay Sara. Kung naglalaka pa ng pirma, wag mo na muna silang abalahin dahil kaya hindi sila makaimik ngayon. Yeah. Hindi nila Hindi sa kanila,
Wala akong ini-expect sa mga congressman dahil wala namang mga silbi yan eh. Ang ini-expect ko, yung leader ng bayan natin Pilipinas sana nagre-react dito. Kaso, Oo, kasi panloloko talaga to eh. Kaso, Boss D, no, yung leader ng bansa natin, kasapakat din naman nila eh. Kaya, busy baka rin. bakasyon na. Baka nakabakasyon na rin. By the way, paalala lang natin sa mga taga-gobyerno hindi kayo dapat nag-holiday. Dapat lagi kayong available sa dapat lagi kayong available sa masang Pilipino Baka naman nauna pa kayong magbakasyon kaysa sa mga nagbabayad ng mga sweldo nyo Pero totoo yan, Boss Dada, una pa yan mga yan wag mo abalahin Boss Dada si ating presidente, nakaupong presidente yan. Nakaupo nga Nakaupo. Abalahin mo Pero ito may nabalita. Akala ko pinakamahal na presidente. Pinakamamahal. Kasi sobrang mahal nung siya naging presidente. Malay mo, makakasalubong mo pa dyan yan. Yun, di ba? Baka makita mo. Kasi ito may bali-balita na meron daw isang politiko na nag-hibernate ng 3 araw tapos pagkagising nagtatanong kung ano ganap sa Pilipinas. Uy, hi. Yan. Lakas Matindi. 3 araw daw nagkukulong sa kwarto Oo. Pagka medyo na-stress na, nagkukulong sa kwarto, hibernate, tapos paggising na siya, tatanong, ano kaganapan? Kaya pala wala. Alam mo, Master Judea, buti nga sana kung talagang nag-hibernate. Ang problema, baka yung 3 araw na yun, 3 araw din gising dahil binabantayan yung sarili. Hindi pala hibernate Hindi pala hibernate, Pero mag-iingat kayo sa mga nag-hibernate, kasi baka hindi nyo nababantayan yung asawa nyo. Naku. Ang alam ko, yung nag-hibernate, yung computer lang Pati tao pa lang hibernate rin. But anyway, mag-break po muna tayo. Mababa yung memory. Mababa na memory. Sige. Mababa na memory. So anyway, ito. Mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Tuwing Sabado, sama-sama para sa kalikasan. Abangan ang pinagsamang puwersa ng 131 Nation at National Cleanliness Drive. Dalawang makabuluhang programa ng Sunshine Philippines Movement na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Tree planting activity, Cleanliness Drive.
Layunin ng programang ito na maibalik ang ganda ng kalikasan gaya ng matagumpay na proyekto ni Pastor Apollo sa Prayer Mountain at Glory Mountain sa Davao City. Makilahok tuwing Sabado sa mga sumusunod na lugar. Maging bahagi ng solusyon. Tara na't sama-sama para sa isang mas malinis at luntiang kinabukasan. 131 Nation National Cleanliness Drive. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre tayo po ay nagbabalik sa programang Banateros. At syempre, bago tayo maglaon mga kapatid, mga partners, no? I-congratulate muna natin ang mga board passers. Bar exam, mga bagong abogado natin. Yan. Marami daw pong masa sa Jose Maria College. At syempre, batiin din natin ng congratulations si Senator Bongo dahil yung kanyang anak na si Clarence. Ang pangalan ng kanyang anak, si Charins Go ay pumasa po bilang isang abogado. Kaya congratulations Senator Bongo, may makakatulong ka na para magserbisyo sa bayan. Iyon. At syempre, no, JMC, no, di natin alam yung mga pangalan pa. Wala pa tayong datos ng mga pangalan na pumasa dyan sa JMC, Jose Maria College. Pero congratulations, sa mga nakapasa. At ayun, tuwan-tuwa sila, no? Sino ba naman hindi matutuwa dyan? Dugo at pawis sa puhunan mo dyan. Baka ako, kung papasa ako, baka maglupasay pa ako dyan sa kaiyak dyan. Pocholi. Congratulations sa JMC. Sigurado. Kahit sigurado ko maraming papasa dyan sa JMC. Mga partner. Matalino eh. Matalino. Kahit ginulo kayo ng ginulo dyan ng mga makukulit, sinugod tayo ng 5,000 dyan, talagang tuloy pa rin at believe ako sa mga ito kasi hindi nila hinayaan yung distraction. Isa-isahin natin. Ayan, si Mia Abella. Isa-isahin nyo yung mga pumasa dahil ibang klase mga mga anak ni Attorney Dintorion yan. Si Attorney Vicky May Amorio. Nandyan. Ito, basahin ko na lang dito. Si Amorio, Rosalyn Mia Abella, si Attorney J. Ward Z. Baco. Nandyan din si Attorney Alfer M. Kaingles. At siyempre, Carl Philip Katunggal, Attorney Lelaine Hiromo. Ang dami nito. John Mark Hernandez, Attorney Crizel Lau Tabas, Attorney Riz Monique Macato, Michael Kenneth Mamaril, Attorney Marlon Louie Manalo, Attorney Gridlin Matilak, Attorney Samuel Mercado, Attorney Eloisa Joyce F. Militar. Hindi na kailangan mag-ano nito, mag-army, militar na siya. Attorney Jeneline Simon Dihar. Uy, kaano-ano to ni Kuya MJ? Attorney Mark Anthony Mulit. Asawa niya ata yun. Attorney Glenn Nalia. Uy, binata pa yun si Kuya MJ. Attorney Jean Marcelo Pabres. Attorney Jose Paulo Pacquiao. Kaano-ano to ni Boss Manny. Attorney Robilin Paraan. Attorney Albert Rodpil Tinapay. Attorney Rubian P. Trinidad. Yan, last na yun. Si Trinidad. Congratulations po Congratulations sa JMC. Yan po ang future Harvard ng Pilipinas. Palakpakan natin talaga si Dintorion. Magaling, ang galing. Congratulations. Congratulations sa Attorney Torion. Soli, dugtungan mo yung sinasabi mo. Yan, again,
hindi sila na-distract, no? Single ba itong mga bagong pasa? Bakit ka na naman nagtatanong? Kasi wala, hindi, mahirap pumasa ng, ng sa bar. Dahil, isipin mo kung may distraction. Yan ang sagabal sa totoo. Yung distraction, hindi sila na-distract sa 5,000 pulis. Yes, alam mo si Coach Oli, Master Judea, dapat abogado yan eh. Kaya lang, hindi siya pumasa sa bar, nauwi lang siya sa bar. Kasi bar yan eh. Nag-band na lang sa bar. Nag-band na lang sa bar. Hindi ako nag-bar. But anyway, Coach Oli, no? Kahit may distraction o wala, congratulations pa rin. Napakarami yan, ha? 19 yung binasa natin. Samantalang, yung mga malalaking university, minsan may nakakapasa na 3, 5, diba? Pero ito, 19, 19. Oo. Kaya Attorney Torion, Attorney Torion, nananawagan po ako, baka naman. Baka naman, ha? Treat naman. Baka pwede tayo magkape-kape, no? Hindi, kasi alam mo, baka mamaya may parating sa'yo. At least, baka, pwede mo makakuha yung isa sa kanila. Kaya Attorney Torion, diba? Attorney Torion. Huwag naman sana. Sa'yo na lang yung sa akin, ayoko nun. Si Boss Dada, wala naman yan. Hindi, nauna na yung kanya eh. Wala pa yan. Sumpi na pa lang yun. May kasunod yun. May kasunod ba? Naku po, yari tayo dyan, Boss T. But anyway. Walang ganon. Masama yun. Eto maganda naman. Kasi puro negatibo yung pinag-uusapan natin kanina. Dito naman tayo sa positibo. Eto, sa layuning mapangalagaan ang inang kalikasan, nagpapatuloy ang 131 Nation Nationwide Tree Planting Activity ng Sunshine Philippines Movement sa inisyatibo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Muling nagsagawa ng malawakang tree planting activity ang Sunshine Philippines Movement itong Sabado sa iba't ibang bahagi ng bansa na nilahukan ng mga grupo at lokal na pamahalaan. Sa Luzon, isinagawa ang sabayang pagtatanim ng iba't ibang punong kahoy sa bayan ng Batnotan sa probinsya ng La Union. Sa barangay Don Faustino Pagaduan, sa Difon Quirino, na bahagi ng Sierra Madre. Marami po ang kinakaharap ng ating Sierra Madre, lalo na kasi hindi natin maibibigay ang ating mga taong nakatira na po. Hindi po may iwasan yung mga pero kasi mga na yun ng kanilang kultura po, lalo na dun sa mga ITs po natin. Kailangan po siguro magbigay po tayo ng mga alternative livelihood para sa ganun ay ipan yung attention nila dun sa tagubat. Sa Mount Arayat naman sa Pampanga, Kung saloobin po ng mga magsasaka dito, hindi lamang po sa pagtatanim, sana po papakinggan po tayo ng gobyerno kahit konting tulong lang po. Tulungan po natin ang itatanim po natin. Paano po natin matutulungan? Pagdating po ng Tagaraw, meron po maraming wildfire po dyan. Paano po natin masasabat yun? Sana po meron po tayo magme-maintenance. At saka kailangan din po natin ng mga bantay gubat. Meron na po dyan pero kulang pa po yun. At Manilan Elementary School sa Paki, Laguna ang benepisyaryo ng tree planting activity. Ang bayan ng Pakil po ay madami po kasi talaga kami mga forest land. So priority namin na yung mga nasa upland po yung mapagtaniman. At magandang bagay din po kasi ang Barangay Banilan, isa sila sa mga nag-volunteer ng area. At maganda din dahil community area siya. So sa school po tayo nagtanim. Maganda kasi sa school, may ensure na maaalagaan po yung mga tinanim natin. Samantala, cleanliness drive naman ang sinagawa ng mga volunteer sa Matabungkay Beach sa bayan ng Lian, Batangas, kung saan tone-toneladang basura ang nahakot ng mga volunteer.
Napakalaking tulong po nito sa aming pong barangay dahil po mapapanatili po namin ang kalinisan po dito sa aming barangay para po mas madami pa pong turista ang dumating po dito at mabigyan lagi ng hanap buhay po ang mga taga dito. Po napakalaking bagay at napakalaking tulong ang ginawa po ni Pastor Kibuloy na ganito. Napakalaking bagay po sa amin ang ganito na kahit hindi ka taga rito, magmamalasakit ka sa bayan namin na ganito. Matatanawin naming malaking utang na loob kay Pastor itong ginawa niya po ito. Sa dami po ng tumulong kayo. Sa Cebu City naman sa Visayas, sama-sama nagtanim ng punong kahoy ang mga nakiisa sa tree planting activity sa Central Cebu Protected Landscape. Diri sa Barangay Lusaran, ma'am, pag matngon ginakugbuot diri, wala pa jud kayo ni ma-strictly implement bitaw sa DNR ang kaning ilang mga balaod bitaw. So ang nakuanan sa mga katiguangan diri nga muni protected area pero sa mga balaod wala jud kayo kanang murag idea bitaw. Ana, muna nga karon sa barangay murag kami na pod may gamay problema ba kay pagpasabot sa mga tao nga karon ang DNR ato ang lugar protected area, so ilagi nang gikuanan unsay mga structure nga dapat ibutang kinahanglan mananghid yung kanila. Salamat lang ko nga bisan diri kalayo sa mong barangay niabot gyapon ang iyang mga programa diri ba niya bisan sa karon man nasa mga gyatubang nga kuan ampol anta sa nasa taas nga unta masulbad ang mga kuan. Nya ako sa gikuan man mga padayon lang gyapon pagtabang sa mga kuan tao. Sunshine Philippine Movement, salamat kayo sa inyong programa nga niabot mo diri sa mong barangay. Manghinaot ko nga dili lang sa pagkakaroon or sa umabot pa mo balik pa mo nga rin para mo kuan og lain sa mga programa para sa barangay. Habang sa tinaguriang summer capital naman sa Negros Occidental, ang tree planting activity nakakatulong sa ating komunidad, sa mga mamamayan, especially sa fresh water, fish come sa ating mga bundok, sa mga bundok natin na maraming kahoy tapos yung iba nakakainin, nasisira, dulot ng bagyo o kaya may pagkasunog. So marireplace natin at saka matatawag natin yung reforestation. Malaki talaga maitutulong nito sa mga mamamayan, not only to Don Salvador Benedicto but sa mga neighbors natin, sa lahat, pati yung nature natin ma-reforest. Isinagawa rin ang natura aktibidad sa Barangay San Antonio, Sibulan, Negros Oriental at Baclayon sa probinsya ng Bohol. Habang tulong-tulong naman ang mga volunteer sa pagtatanim ng narang seedling sa Sitio Kalingatnan, Barangay San Pedro, Albuera, Leyte. Once in a lifetime experience jud namo at tree planting karon pa mi naka-appeal ami naka-participate. Thankful kayo mi ni Pastor Kibuloy nga nag-conduct siya aning activity. Karon ako in my experience nga every year dahil ni siya mag-conduct ani niya. Manang thankful kayo mi nga naka-attend, naka-participate ni ani yung himo karon nga event. Sa Mindanao naman, ang dating tambakan ng basura sa Barangay Malamote sa bayan ng Minsayap, North Cotabato ang tinaniman ng puno ng mga volunteer. Almost 10 to 15 years. Matagal na talaga. So, blessed din kami sa Malamote kasi inalis na nila ang dam site at saka ginawa ng possible ecotourism park someday. Dati, ma'am, ang basura, apektado lahat, especially na yung mga bata sa high school at saka elementary kasi pag once na umaapaw ang amoy, talagang walang pasok. Thankful kayo kay Pastor Kibuloy. So, nakikita lang namin siya sa TV. Ngayon, nandito na siya nagatulong at saka nagabigay na ng development sa ating area dito especially sa Minsayap. Halos 1,000 native trees gaya ng Nara, Mulave at Malabago ang itinanim naman ng mga voluntaryo sa matarik na lugar sa bahagi ng Barangay Bayabas na kabilang sa mga nakaranas na matinding pinsala ng Super Typhoon Pablo noong 2012. Bagyong Pablo to, kusugid ng bagyo, dagang kayo ang
mga mulupyo na ika na wala ka pang nabulian sama na ko. Pero ningulay yung adlaw, pasalamat ko kay ang Victor ng Bulpa. Dapat mo na nagitutukan sa gobyerno karang ipanghatagag mo tagi patanong ng kahoy para na mapaabot na to magabot panahon. Sabon, wapo kayo ng proteksyon sa kinayahan. Inautod na kasundon po sa uban. Sa Davao City naman, sabayang isinagawa ang tree planting sa Barangay Tigato na isang flood-prone area at sa Barangay Datu sa Lumay, Marilog District. Dako kaya kami pasalamat ni Pastor nga sa iyang gibuhat karon nga dili kay kami ra iyang tabangan, kagtampagin na tabangan niya para na dili nang yung para sa amo ang mga tigulang, para sa mga kabataan ron nga umaabot nga makakuan sila nga dili pre sa una nga baha nga may tabo. Salamat kay ni Pastor gid nga nakauna-una siya na nga nakatabang na wa pa gani silang kuan, nakatabang na daan. Ang SPM mula pa noon, ito na talaga ang initiative ng ating mahal na pastor sapagkat hindi lamang po restoration ng tao kundi ang ipinagkalob ng ating Ama sa tao, walang iba ang kalikasan. Kaya mula doon sa Glory Mountain na siyang unang ginanap ito, at nakita naman natin kung ano yung naging resulta, nakinabang ang maraming tao sa barangay na yon mula sa disaster prone. Ngayon, safe na po sila, at na-enjoy po nila ang mga pine trees na naitanim po ng SPM volunteer. Sa paglipas nga ng panahon, sa pag-unlad ng ekonomiya at pagsusulong ng industrialization, hindi na nasasaalang-alang ang pangangalaga sa inang kalikasan. While we can pursue the industrialization and development goals, pero habang ikaw ay nagpe-pursue niyan, dapat nire-replace mo rin yung mga punong nawawala. Kaya nga pasalamat tayo sa initiative na ito ni Pastor itong sa grupo ninyo dyan na nire-replace yung mga nawalang mga puno because of economic development. Kumbaga, ibinabalik lang natin sa kalikasan yung mga nawala na mga puno. Sa sustainable development, nandyan yung pag-i-industrialize mo, pero nandyan din on the other side, nandyan din yung pangangalaga at pag-maintain ng kalikasan. Kasi nakakalimutan na natin yan mga kababayan. Labis naman ang pasasalamat ng mga volunteers sa inisyatibong ito ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil sa isang simpleng paraan ay naturuan sila na pangalagaan ng kalikasan. Ito na ang ikatlong linggo ng pagsasagawa ng nationwide tree planting activity sa pangunguna ng Sunshine Philippines Movement sa inisyatiba ni Pastor Apollo. Patuloy namang hinihikayat ng SPM ang mga nais na makiisa sa layuning pangalagaan ang ilang kalikasan sa mga susunod pa nilang aktibidad. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehab, SMNI News. Ako, malupit, matindi. Pang-apat na po yan, nakaka-apat na po sila. Tayo, 4 na po, consistent talaga. Bukas, meron pa ulit. Talagang tuloy-tuloy, hindi ata ito matatapos kahit magpapasko, dire-diretso. Kaya ganyan po ang pagsisilbi na ginagawa ni Pastor Kibuloy. At matagal na po yan, Matagal na po yan. So, ang galing. Alam mo, isa sa kinabibiliban ko dito kay Pastor Kibuloy, yung sistema. Ako lagi ko tinitingnan yung sa tao, yung ganon. Yung may turnkey system sila So, napakagaling. At nationwide, uulitin ko po, nationwide yan na pagtulong sa ating mga kababayan. At ito maganda rito. Hindi katulad ng ayuda. Yung ayuda kasi ay pera ng taong bayan. Ito hindi. Yung gastos dyan, hindi po pera ng taong bayan yan. Galing mismo sa kanila yan. Itinutulong sa Pilipino. Kaya napakaganda niyan. At hindi pa one time yan. Kaya ito kalimutan nyo ng lahat. Huwag nyo lang kakalimutan ang numerong 52. Lagay nyo po dyan. 52. Yan po ang numero ni Pastor Kibuloy para hindi na kayo mahirapan hanapin sa balota.
O, Pastor Kibuloy, for Senator, number 52. Kailangan po natin si Pastor Kibuloy. Ayun, Boss D. Ayun ako nga, sabi ko nga sa inyo sobrang bilib na bilib ako dito. Kasi malaking gastos to. Yes. Hindi to mura yung mag-organize ng ganito. Mantakin mo pati transportation, pati yung mga binhi, yung mga mismong alagay hindi yan mura. Oo, pero imagine niyo if this is something na mangyayari weekly, tapos magtutuloy-tuloy ito, and then makakakuha pa tayo ng ibang mga volunteers, mas marami pang volunteers, mas marami pang magdodonate ng mga puno, di ba? Yung magbibigay ng mga ng mga tawag diyan, yung mga maliliit na puno na itatanim, di ba? Imagine niyo kung ano seedlings, imagine niyo kung anong magiging itsura ng Pilipinas, ng buong Pilipinas. Kasi usually makikita mo sa mga nagkakaawang gawa na yung mga nagpa-poverty porn, minsan nagpupunta sila dun sa mga lugar na halimbawa, na Bagyo, doon lang sila nagpupunta. Yung mga nabaha, doon lang sila nagpupunta. Dito mo makikita si Pastor Apollo Kibuloy na wala siyang pakialam kung saan man lugar yan. Saan lupalop man yan. Pupuntahan namin yan. As in, buong Pilipinas, nagaganap ito. So talagang matindi ang drive talaga ni Pastor Apollo Kibuloy na gawing luntian muli ang ating kapaligiran dito sa buong Pilipinas. Hindi lang sa Metro Manila, kasi usually nakafocus sa Metro Manila di ba? Yung mga pagbibigay ng ayuda, yung mga pagtulong, yung mga kung anong galawan ng mga politiko. Pero ito si Pastor Apollo Kibuloy, talagang alam mo na hindi ito namumulitika lang. Talagang ang kanyang puso at ang kanyang isip ay para talaga sa buong Pilipinas, para sa bayan. Kaya ang portahan natin ito bukas, meron na naman yata mga partners na tree planting activity. So sana ma-flash natin sa screen yung mga locations bukas para makita ng mga gustong mag-volunteer na magpunta dyan. Pwede po mag-volunteer kahit sino po na nagmamahal sa bayang Pilipinas at gusto na makaraos tayo mula sa sobrang init ng panahon. Kaya sobrang init sa Pilipinas dahil lubos na mga puno kasi sobrang nagbabahat. Doon, sabi ko nga sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy, kung climate change, gumagawa na lang siya ng paraan para masagot yung ating problema sa climate change. Itong gobyerno natin sa tuwing may nangyayaring kalamidad, laging sinisisi yung climate change. Wala namang mga ganitong initiatives. May pera pa mga yan, mga bilyonaryo pa yung mga yan, di ba? So talagang dito natin malalaman ang puso ng Pastor Apollo Kibuloy at syempre 10 ng kanyang mga kasamahan ng mga nagmamahal sa kanya at mga miyembro ng kanyang simbahan na talagang nagpapaganda sa Pilipinas. So palakpakan natin mga bossing dahil hindi ito madaling hindi ito madaling trabaho talaga. At kailangan dito consistency is the key. Di pa pwede nagtanim ka ng isang puno, okay na yun. Kailangan talaga to tuloy-tuloy. Kung gusto talaga nating gumanda Pilipinas, hindi lang po sa pagtatanim ng puno, kailangan talaga tuloy-tuloy. Yung maglagay tayo ng tao sa gobyerno na mabuti, na mahal ang bayan, hindi lang po yan isang eleksyon. Kailangan po yan tuloy hanggang sa ma-achieve natin yung ating goal. Iyon, tama yun, Boss D, no? At syempre, ito ang dapat tinutularan ng kahit na sinong tao. So ito, hindi pa politiko ito, si Pastor Apollo Kibuloy, pero nagagawa na niya, ang iniisip niya, yung solusyon sa problema. Diba? So may nakita na ba kayo na politiko na gumagawa nito na consistent? Wala pa po. Si Pastor Apollo Kibuloy lang, sa buong Pilipinas, ang nakakagawa nito, maliban siguro sa DENR, kasi yun ang trabaho nila, magpangalaga ng kalikasan at magtanim ng mga puno. Pero ito, si Pastor Kibuloy, sa sarili nilang pera, sa sarili nilang kaban, pinaghirapang salapi, yung doon ang gagaling, yung kanilang ginagastos dito sa pagtatanim na ito. At ito ay patunay na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay talaga namang maaasahan at talagang ang iniisip ay yung ikagaganda ng ating bayan. At eto, may mga lumalabas na mga survey ngayon, no? May mga lumalabas na mga survey kung saan-saang gilid-gilid, kung saan-saang platform, kung saan-saang social media, na pumapasok yung mga dilawan, pumapasok yung mga kaalyado ni Mr. Marcos, pero nawawala dito yung mga tao na totoo
na naglilingkod sa bayan, katulad nila Senator Bongo, katulad nila Senator Bato, nawawala sila. Samantalang ito ay mga subok na sa pagsiserbisyong publiko. Huwag tayong maniniwala dyan sa mga survey na yan dahil yan po ay panlilindang. Yung iba dyan, may mga legit naman na survey. Pero yung iba, magmatsyag po tayo. Yung iba, nililinlang lang, niloloko ang taong bayan para mawalan tayo ng gana na bumoto doon sa kandidato na gusto natin kasi hindi nila sinasama doon sa kanilang survey, no? Hindi nila pinapanalo. Kasi sa Pilipinas, yung mga tao, alam nila na kumakampihan sa mga mananalo. Alam nilang mananalo na kandidato. Sana, ngayon, mag-isip po tayo. Boto natin yung kandidato na alam natin, na masasandalan natin, makakatulong sa mga Pilipino, at yung maghahanap ng solusyon sa problema, hindi yung magdadagdag ng problema na kinakaharap ng ating bansa at kinakaharap ng mga Pilipino. At nandyan po si Pastor Apollo C. Quiboloy, number 52 sa balota. Opisyal na po, nakasali si Pastor sa eleksyon, ngayong darating na midterm election sa 2025. Tandaan po natin yan, Pastor Apollo C. Quiboloy. At isama na rin natin, vote straight, PDP laban. Kailangan maglagay tayo ng matitino para mapuksa natin ang mga masasama na nandyan sa gobyerno. O Choli, baka may last message kayo? Boss Dada muna, last message. Ayun, ipa-flash natin sa screen. Congratulations lang muli sa anak ni Senator Bongo sa kanyang pagpasa. Yan, sa kanyang pagpasa sa sa bar exams. Nako po, talagang to, something to be proud of, ika nga. At dito natin makikita na talagang si Bongo ay isang mabuting ama, nagagabayan niya yung kanyang anak sa magandang direksyon. So again, congratulations sa iyong anak, Senator Bongo, for passing the bar exams. At syempre, lahat po ng mga nakapasa sa bar exams, lalong-lalo na sa JMC. Nako, congratulations din sa inyo. At dito mo nga makikita kung gaano rin kagaling yung kanilang dean dyan sa College of Law sa JMC na si Dean Torion. So congratulations po muli sa inyong lahat ng mga pumasa. At sana po ay magserbisyo po kayo sa bayang Pilipinas. At ito pong mga pumasang ito sa sa bar exams ng mga taga JMC, hopefully yung vision ni Pastor Apollo Quiboloy na libreng serbisyong legal, sana po ay makatulong po itong mga bagong pasang mga abogadong ito at i-volunteer nila yung kanilang serbisyo, di ba? But again, maraming salamat, Banatero, sa inyong panonood. Yun lang po para sa akin. Maraming salamat at magandang gabi. Ngayon, at sa akin naman itong mga may nababalita kasi naglalabasan na may mga ayuda raw na hindi nakakarating sa taong bayan yung kumpletong amount. Ako'y nagtatanong lang. Totoo yan. Kasi marami raw commissioner dyan. Bago raw, may cut si ganito, may cut si ganito, may cut si ganito. Pagdating sa taong bayan, kawawa. Latak na lang. Latak, kawawa naman. Tapos, yung mga pangalan nyo nakalagay dyan. Kaya wala ko talagang tiwala dyan sa mga ayuda na yan . Kasi niloloko lang natin ang taong bayan. Instead na ini-encourage natin sila, magbigay kayo ng trabaho, magtrabaho sila. Dapat ganun sana . Dapat ganun yung mindset natin kasi pang mahirap kaya hindi tayo umase-asenso. Yan ang hinahayaan ng mga gobyerno sa atin. Pero kung titingnan naman, ilang porsyento na lang ang napupunta sa taong bayan. So, kayo, nagagamit pa, para kayong nagagahasan yan. Kasi sila kumikita tapos Well, anyway, totoo ba yan? Totoo ba yan? Kasi may mga report talagang ganyan. May mga messages sa akin na ganyan. So kaya kailangan, tanong, siguro naman hindi kayo magagalit at hindi kayo magpapakontempt. Kung nagtatanong, wala namang masama kung nagtatanong. So sana yung ayuda talagang diretso, buong buo. Pakita natin sa taong bayan, ito natanggap namin. Magkano ba ni-release? Ito. Diba? So huwag tayo Pero ang kinagandahan dito, yung tulong na ginagawa ni Pastor Quiboloy, hindi po pera ng taong bayan yan. Yung pagtatanim, sarili pong bulsa nila yan. So ito ay diretso 100%, walang kupit, talagang sadyang tulong. Sabi nga nung isang mama, ano bang gagawin natin? Makamot ulo pa, di ba? Hindi alam ang gagawin. Hindi alam gagawin. Ito, tinuruan ka ni Pastor Quiboloy, ito gawin nyo. Climate change, magtanim tayo. Tinuruan na nga siya ni PRRD kung anong gagawin. Sabi niya, ito lang gagawin mo, hindi pa rin sumunod. Ngayon, nililid siya ni Pastor sa tunay na solusyon sa pagbaha.
Pero wala pa rin. Wala pa rin. Wala talaga. Laging tulog. At saka ang solusyon talaga, ako naniniwala, long term yan. Hindi mo yan bibigla na yung magtatanim ka ngayon, mamaya aani ka. Lokohan po yun. Hindi po ganun ang... Meron lang ganun, ha? Oh, si Greg Cubele ka nga eh. Pwede yun. Pagsabog ka, pwede yun. Kahit ano, no? Pwede, no? Pero wala na akong sasabihin, ha? Bahala ka na. Pero eto na. At bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown, kinakabahan ako rin. 12 days na lang. 12 days na lang, Kabanateros. 12 days na lang. Happy New Year. Christmas. Merry Christmas. See you there, Boss Dada. Sana yung mga kababayan natin dyan at ako'y hindi pa susunod ako kila Boss Dada hindi lang ako makapunta ngayon kasi yung anak ko ay hindi pa naka-Christmas break no kaya habol na lang ako pero sabi ko nga huminto na siya pag-aaral umasa ka na lang sa ayuda yung pag-aaral mo nakakasira ng hindi ka nabibigyan ng ayuda kasi nag-aaral ka masama yun kaya naman magkano lang yung ayuda na yan kayo mga estudyante wag na kayong magsiaral ha wag yun. Masama yung tinuturo mo eh. Bawiin mo. Mag-aral kayo para maging congressman kayo at yumamang kayo. Gano'n. Tapos kayo mabibigay ng ayuda. Kayo pala mamibigay. Mali. Mag-aral kayo para mapasok kayo sa Quadcom. Yan, ganyan. Tapos ba lahat yung mga nasa Quadcom? Hindi nga. Problema natin dyan eh. Hindi. Basta ikaw, mag-aral ka. Lakasan mo, boses mo. Lagi kang galit. Yung gano'n, no? You are lying. Ganun kailangan I will contempt you. Dapat para pasikatan. Masama yan. Bawal tumawa sa Congress pero tawa sila ng tawa. Correct. Pinaglaruan pa yung contempt, no? Ginawang katatawanan yung contempt. Nagtatawanan pa sila pagka yung mga tao sa Congress yung nagtatawanan, galit na galit sila. Pero pag sila nagtatawanan, pwede. Mga Diyos. Sabi ko nga, Boss Dada, kung sakaling ikaw patawag, ikaw na lang representative namin. Pagpunta mo sa contempt, nakaganong ka agad. Ano yung tanong nyo? Para na tayong tutaron. Kasi pagka... Hindi na, magdadala na ako ng gamit kagad. Ay, parang yung sabon. Ikaw contempt ka rin naman ganoon naman yun. Sure na yun. Hindi ako sasamba na lang doon, didila. Ay, sige, kahit aminin ko na. Ako na, pumatay kay Jose Rizal. Ayun na nga. Iko-contempt ka rin. Kaya kailangan magdala ka ng gamit. Nagagalit na si Ay! Pero bago tayo magpaalam, huwag kakalimutan. 5-2. Yan. 5-2 yan, ha? 52, ha, Pastor Kibuloy. Kita-kita po tayo uli, mga Banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. At ako naman, si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at sa Pilipinas. At Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Pwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. Ato Nibay!
is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.